Welcome. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place, causing my toes, and I crinkle my nose wherever it goes. And you always know that you make me smile. Please stay for a while now. Please take your time wherever you go. Narito na ang Alien Talk kasama si Tony Israel. You see the plane? You see the UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay January 12, araw ng Sabado, araw ng regular programming, original program ng inyong lingkod at ni Ed Neri, ang Alien Talk. Tayo po ngayon ay nasa episode 22, year 2 ng ating palatuntunan. Ito ang natatanging programa sa Facebook Live na tumatalakay sa mga issue ng patungkol sa UFO na hindi ko na nabibigyan ng masapat na atensyon dahil nahulog na sa ginto. Pagmanin po, pagmanin. Ano po? At matalakay rin po tayo ng mga aspetong spiritual, aspetong mistiko, mysteries, conspiracy theories, at ano pang mga bagay na may kinalaman sa pangkalawakan sabot ng ating makakaya. At syempre, gulad ng dati, tayo ay sasamahan ng ating kasparing partner. Walang iba kundi si Ed Neri. Magandang gabi sa iyo, Ed. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi. Good day to all. Nanonood ngayon dito at saka yung ibang manonood later. Sa YouTube. Sa YouTube. Of course. At paabot natin ang ating panyaya sa ating mga taga-subaybay na maaari po ninyong mapanood ang aming programa sa YouTube. Makalipas ang namin ito may tanghal ng live, ay maaari po kayong humabol sa YouTube. Subscribe lamang po sa www.youtube.com/Tony Israel. Siyempre, tulad po ng dati, nais po namin ibabot na ang programang ito ay self-funded, crowdfunded, na kayo mismo ang nagtumutulong sa amin para maitaguyod dito ng maluwalhati. So, namang kaloob ay amin pong malugod na tinatanggap sa pamamagitan ng Patreon. www.patreon.com/UFOSP or sa PayPal, www.paypal.me/Tony Israel, ang ating bank account number na naka-flash na sa inyong mga screen. At maraming salamat kay Engineer Zaldi De Leon ng ikatlong hari ng UFOSP sa kanyang kaloob na 1 trilyong piso. Pinadalan ako ng 1 trillion pesos. Narayaman na tayo. Ay, nako. Oo, 1 trillion. 1T. 1,000 sa video. At yan din po ang number na inyong tatawagan, 0906-397-0601. At ayan po itatala sa inyong mga padala via Cebuana, Luwelier, Western Union. At gaya ng aking pinagpauna kanina, maaari po kayo mag-subscribe sa youtube.com/Tony Israel para hindi po ninyo ma-miss ang anumang aming presentation dahil yan po ay aming agarang ina-upload. At syempre maraming salamat kay Yan ng Cebu
sa kanyang walang patid na pagsuporta. At sa pamamagitan ng Patreon. Okay. So, Ed, ano ang ating paksa? Wala na naman tayong paksa, pero pag-uusapan natin, mayroong paksa. Address, wala tayong pag-uusapan. Siyempre, nandyan ang pag-uusapan natin patungkol sa whole ship. Naglolo ko yung aking terminal eh. Okay, bago ang lahat, ating munang batiin ng ating mga early viewers. Nandyan si Maria Rosa Silang ng Milan, Italy. Kay Awi Fenzalida. Kay Eddie Zamora. Kay J. Neil Angeles. Good evening. At kay Raul Sionosa. Good evening, Sir Ed and Sir Anton. Okay. Ed, ano bang mga update ngayon na maaari mong i-share sa amin bago natin talakayan ng ating paksa? I think yung pinag-usapan natin kanina, tsaka kanina umaga ba yun? Na-experience natin, na parang may update tayo nitong tungkol nitong full shift na discuss sa TV ngayon. One of ang isa kasing, actually matagal na itong pinag-usapan noon, may mga author noon, mga 1930s. Tapos pero itong isang nag-trigger ngayon, itong report, itong declassified information ni Thomas Chan ba yun? Chan Thomas. Na tungkol yung Adam and Eve story na declassified na ang source is the CIA. So yung Central Intelligence. So naglabasan ngayon ang mga catastrophe story sa YouTube. And even ang update ngayon, ang mainstream media na nag-i-ignore nitong mga apocalyptic or mga catastrophic stories, ngayon tinitake up na. So they are picking up this story. So kung ang malaking question actually na pumapasok sa isip ko is, pwede ba natin paniwalaan itong source ng story nito? Kasi ang mga CIA, very famous yan sa mga tinatawag na disinformation, di ba? Disinformation, psych-off. Psych-off. Yung tinatawag ng isang kaibigan na yung member natin na predictive programming. Sino bang member natin yun? NLP. Si natin, nakalimutan ko na. So, isang member natin na palaging nag-ano dyan. Itong una natin pinag-usapan ngayon, creation, di ba? Tinalakay na rin natin dito sa ating programa. Yung ako na dito sa classified info na to, na declassified na ni Chan. Ano Chan ang pangalan nun? The author. Yung author na yun, si Chan Thomas. Chan Thomas. Pero nung pinost or nung pinablish niya yun in the 1960s, kina-classify ng it was classified ng CIA. Correct. Not for circulation. Uh-huh. With the impression or yung philosophy nila na baka magpanic ang mga tao kung i-release yun. Kung ganun nga ang mundo, maging mangyari sa mundo, anong gawin ng tao? Bakit ba ako magtrabaho pa? Bakit ba ako bayad? Susunod pa sa gobyerno? Bakit ba ako magbayad pa? Yung material na yun ni Chan Thomas, yung creation story, yung creation theory, isa lamang sa mga chapters na nalimbag doon, na tinalakay doon. And yung mga iba pang na bumubuo nung aklat na yun, siyempre kasama dyan yung mga stories about cataclysm, previous cataclysms. Oo, correct. So kung tingnan mo yon, ang karamihan nun is about yung recurring cycles or repeating cycles. So isa sa mga pinakita dyan is yung recurring cycle of 12,000 plus years. So sinasabi dyan na
every 12,600, 12,000 plus years, 12,068 ata yun, may nangyayari. And this seems to be happening to the sun. So, noon, hindi nila sinasabi na ang problema galing sa sun. They're talking about mga comets, asteroids, ano pa yung sinasabi nila. Pero, ngayon, nakafocus na sa sun na itong ating solar star or our solar, the solar sun, solar system, our sun, the star, has a bad habit of going nova every 12,000 years. Ano ba ibig sabihin mo? Nova, pag nagiging star siya o nawawalan ng power? Mag-explode. Yung it blows off, para bang nagtatantrums. Nag-i-explode siya, inaalis niya yung surface. So yung magkalat sa buong solar system, yung gas cover ng sun. So, di ba yung lumang theory na yan, ano? Na sinasabi na parang magiging star yung sun, or may mga theory din niya yung sun is a form of star. Na kaya medyo intense ang intense lang siya, tapos malaki at malapit dito sa Earth. And there's a tendency kung namamatay yung mga stars, mamamatay rin yung sun. Ang sinasabi nila is that the reason na bumabalik yung, it seems na nagsusurvive yung humanity is because this is just a mini nova. Mini pa. Mini, maliit. Maliit lang, parang utot. Hindi talagang malakas na pagsabog. Pero kasi yung pag malakas ang pagsabog niyan, yung original theory, talagang walang maiwan dito sa inner orbit ng solar system natin. Everything will just die kung may life man tayo, matamaan tayo. None will remain. Pero it seems that every time na tinatawag ko itong mini nova or utot ng ating araw, may namamatay sa amoy. Pero hindi lahat. Baka yun ang dahilan. Bakit yung mga kabalong elite gumagawa ng deep underground military bases, o yung mga deep, yung mga tunnels nila? Only assumption na only the surface. Probably ang una kasi when the sun, sa nababasa ko diyan ngayon, at saka yung ibang mga scientist na nag-research ngayon yan, pagputok niyan, the first 8 minutes tatama, after 8 minutes tatama yung light. Okay. Sa Earth. That's the first sign. Yung the rest of the explosion material, which is the dust from the sun, yung mga material galing sa sun, will hit Earth 16, 17, 18 hours later. So kung pag mini nova niya, makita mo yung araw after 8 minutes, kung hindi ka ma-deduct niyan, may time ka pa na makatago. Kung meron kang underground bases na mataguan. And then, tsaka kung alam mong merong explosion o merong kill shot yata yan, kasi preparar ka. Pero common individuals like me, wala naman tayo, there's no way for us of determining or knowing na ito na yung wave na parating. Bigla, ngayon, we are telling the story ngayon kung sino yung makikinig. Kung makakita ka ng biglang flash of light, yung tinatawag ng flash of light, intense siya na flash, yun na. Baka hintay ka ng 17, 18 hours kung may tatama sa mundo. Pag magtama na yun sa mundo, goodbye everybody. Ay, na. Ayan yung mga nakita. Merong isang author, si Douglas Bogg.
Victory, VOGT. Yun ang pangalan niya. Ang sabi niya, based on his research sa going backward, kung kailan to nangyayari, and then based on his findings moving forward, the next occurrence of that will be 2046. Hindi na natin abutan yun. Ay, pwede ba? You'll still be, ilang ka ngayon? Di ba 50 years old ka pa ngayon? Di bang 96 ka pa niyan? Sabagay. Di ba? Hindi, mga 76 pa lang. Hindi ka 96. 46. Minus 90 na ngayon. Di 76 ka. Malapit na. Within may pwede within reach pa, no? So in other words, everybody who is now on this planet, well, majority of those in this planet, kung totoo yan, mangyari yan, will experience that event. But surprisingly, Tony, ito ngayon, ito ang aking positive. The New Age actually has been talking about the event. And they have been saying na itong event na to is a flash of light or it is a sudden change in the atmosphere. Makita mo yung change of color na parang rainbow. You know? And what it does is it does change you. It moves you to the next dimension. Now, if you look at it from a positive viewpoint, maganda yun. You will move on to a new dimension. But if you look at it from another perspective, when you die, you change dimension also, di ba? Di ba? You go to the other dimension. Totoo. So, and then, we are talking about alien, nasa UFOSP naman tayo. Kapag mag-transpose ka inside another dimension due to death, it's a different thing kasi namatay yung different. The other one is mag-transpose ka parang yung ascension. At ang problema, tama ka rin naman. On the other hand, paano mo ma-determine na wala na pala yung katawan mo, no? Correct. Akala mo na, fifth dimension ka na o sa ibang dimension. Akala mo, ay ka pa na, pero yung katawan mo, iniwan. Kasi ano na pala yun, parang na-cremate na kasi. Na-decimate na ka na, na-decimated body mo. Pero pakiramdam mo, kung buo pa yung consciousness mo, hindi naman consciousness mo eh. Buhay ka pa. Pero the ufology story, yung mga storyline sa ufology studies natin, na maraming pumupunta ngayon dito na ibang civilization o mga extraterrestrial dahil this does not happen every day. Itong event na to hindi nangyayari every day, kaya they are coming here to witness that event. And some of them also are here because kung susundin natin yung narrative na the human race was created by aliens, bumabalik yung creators natin ngayon dito to try and save us. When this happens, they will try to save as many as they can. If they cannot save everybody, at least as many as they can. Diba? That's right. So, ito sa mga kwento na naririnig natin sa ufology. Yeah. In which na ako, isa sa mga lucid visions ko, no? Then during the height of my being a UFO experiencer, pinakita sa akin yan, Ed, kung how it could happen. Yung tinatawag na the lift. No? Paano ililift yung mga pipiliin nilang isi-save. No? So, we will be gathered. No? They will lead in gathering us. In terminal. But kung sino ang papapasukin nila, wala sa ating disposition kung sino ang papayagan nila. Yung ating mga ibang brother, sister dyan, na yung mga born again, sabi nila 144 lang daw ang mag-ascend.
Well, Isipin mo yung 8 billion tayo dito, tapos 144 lang ang piliin. Imagine kung merong different alien races there are, no? There are different alien races. They have their own reasons why this guy must be saved or the other one must not. And kung paano yung parameters nila, kung ano ang dahilan, kung bakit ako naiwanan tapos yung isang kinuha. Tingin ko I am a better guy to be saved than the other one. Wala na sa atin, hindi na natin alam yun. But, meron ako idea. No, meron ako idea dyan, Ton. Di ba sa isa sa mga kwento, yung tinitingnan nila yung DNA ng tao, sabi nila, maraming DNA na hindi nila alam kung saan galing. Okay. There are stories coming out na yung tinatawag na junk DNA are actually alien DNA. And they have more or less identified 25 sa mga study na basa ko dyan, mga articles. There are more or less 25 different alien DNA in our system. Now, so if there are 25 different DNA, siyempre, out of the 25, may predominant DNA yan. Lalabas yung particular characteristic. Diba? So, yung naghihintay sa atin doon sa itaas ngayon, yung ating ufology group, yung ating Space Brothers, in the words of Gerard Artsin. Our Space Brothers are here to help us. Hello? Ang basis dyan sa pag-pick up sa'yo is yung dominant trait mo. That's right. So, dominant trait mo is Arcturian ang mag-pick up sa'yo. Kung ang dominant mo is Pleiadian ang mag-pick up sa'yo. So ano pa yung ibang mga group dyan na dominant ang characteristic? Actually, ang isa sa mga aking naman, nanonotice siguro natin yung subdivision of the 7, di ba? Parang may council of 7 eh. 7 seas. Ano pa? 7 seas. 7 continents. 7 days. 7 days. 7 colors or 7 races. Ano mo na potentially yung mga races na yun, talagang maraming create sa atin o based dun sa council na yan. But each group in that council has their own has its own representation of the human race. So it's a fallacy to assume that we were created equal. No. Hindi tayo iba-iba. But we have the same system, human system, because this is the way na we were constructed. Di ba? But yung race natin, that tells kung sino talaga yung yung natin, origin natin. Ang Chinese is always a Chinese. Kahit pumunta siya sa America, Chinese pa rin siya. Japanese. So, yung yellow race, di ba? Brown race, black race, ano pa? Yung blue. Meron pa blue race. Yung blue race, may blue. And may green. May green, yung mga Bombay, parang tingin ko dyan, mga green yan eh. Oo, green. Yung, ang skin nila, hindi ko And tayo naman is the red race. Magandang pagkaluto sa atin. So, nandun pa rin yung red race, di ba? Oo. May red, may yung kompleto yung CMYK. Yung 4 basic colors. C is red, magenta is blue, yellow, black, tapos yung walang color, yung white, green, and the blue. Ano pa? CMYK, tapos yung isa pa, di ba? Namis natin. Red, white, and blue. Green. So, at saka, marami ang kwento nito talagang connected eh. Nag-umpisa dyan sa, isipin mo yung Mayan calendar lang noon. Yung nag-umpisa tayo noon in 2010. Diba? 2011, 2012 na. Ang basis noon is yung Mayan calendar na having a cycle, yung long count nila na around 5,200 something or 920 years.
So that is a cycle. Pabalik-balik yun. So there seems to be in this universe yung the propensity of cyclic events. Cyclic events. Cyclic events. It's wrong to assume also na tayo lang ang most advanced civilization that ever inhabited, no? So, yun, may yung sa mga memes na nababasa na, nakikita natin sa Facebook na, yung mga cavemen na yan, galing sa advanced civilization yan, siyempre, nung nagkaroon ng cataclysm, nagtago sa kuweba, paglabas nila, gano'n na sila. The only tool available after an event, yung mga bato, yung mga so isipin mo, if you survive a catalysm na yung apocalypse, na yung nag-mini nova, ang sun, talaga sa surface, walang maiwan kasi masunog eh. At if we follow the narrative of that Adam and Eve story, ang laki ng mga tsunami. There will be upheavals in the land, yung mag-rift, yung nangyayari sa mga Andes Mountain, sa Himalayan, o kanyan, yung mangyayari ulit yan. In fact, ang kwento ng isa sa mga effect niyan is yung pole shift nga. Balik tayo doon sa pole shift. Pag mangyari yung pole shift, mag-iba na rin ang equator. So si Ben Davidson, isa sa mga nagre-research nito, sinasabi niya na there has been several events na nangyayari. This has happened several times. At saka makikita mo sa mundo, if you will look at the earth, makikita mo yung saan yung linya ng equator noon. Kasi nagsi-change yung magnetic pole mo. Di nagsishift din yung nagsishift din yung saan ang maging equator. Ang sabi nga nila that si Ben Davidson, isa sa mga early analysis niya noon, that the magnetic north pole and the south magnetic pole are racing towards each other and will meet somewhere in Java. Sinabi ko na rin yun last time. And when that will become what pole it will be, we don't know. But the other pole will be created on the other side, which will be somewhere in the Caribbean. So kung yun ang maging bagong north and south magnetic pole, hindi malayo doon ang geographic north at south pole, kasi normally the geographic north and south pole are near the stable magnetic poles. So kung Caribbean becomes the north pole and the Indonesian pole becomes the south pole, so saan ngayon ang equator? Di yung South Africa. Di ba? So hindi pa natin exactly ma-determine kung paano pipihit yung bola. Oo, hindi natin alam yan. Kasi umiikot siya, di ba? Pag nag-change yung pole shift, nag-iikot yung crust din. Yun ang sinasabi sa story ni Adam and Eve. Story. Sa CIA. So malaki nga. Kaya nga, hindi nila gusto ipalabas kasi baka matakot ang mga tao. Well, yung attitude na gano'n yun yung mga existing fear nung araw na matakot yung tao kapag nilabas natin ito. Pero sa age ng internet ngayon, unti-unting nakukondisyon na rin tayo at na-expose na rin tayo sa ganyan. Kaya hindi na kasing masasabi nating katakataka. Mas marami ngayon, I think mas marami ngayon sa atin who will realize, read, or research this particular topic and then discuss it with friends. Ang ano ko Ed, no? Dahil ako siyempre mga hindi pa nakakakilala, ako principally
o more dominantly known as a UFO experiencer noong year 2000. Ako nakakuha ng UFO video na hindi pa nakuha ng ibang mga nung time na yon. So, news talaga yung nangyari na nabalita pa sa buong mundo yung experience kong yun, yung event na yun. Ang isa sa mga naging visions na pinakikita sa akin, yung something nakatakdismik. Kaya, I had the urge of talking na talagang naobliga ako, talagang gumawa ako ng paraan para makapagsalita. Dumating yung punto na kailangan kong magsalita at sabihin warningan yung humanity about it. Pero, tagal na rin. Wala pa rin naman nangyayari. Kaya, ang question kasi is when it will happen. And yung isang Dr. John Mack, nung early or late 90s or early 80s, or late 80s, early 90s, nag-research din siya dahil yung mga bata sa Africa, nakakita talaga ng mga spacemen na naglanding. At tin-interview niya yung mga bata, nag-iiyakan yung mga bata kasi ang gusto daw mangyari ng mga aliens na yon ay sabihin sa humanity, warningan yung humanity about an impending disaster na potentially na end ng humanity. Pero siyempre hanggang ngayon buhay pa rin naman yung mga bata na siguro wala rin pa rin nangyari. Ano kayang dahilan yan, Ed? Ang question kasi is yung the timing. Ang hindi nila makuha talaga is the timing. And the timeline perhaps. Maybe the timeline. At saka the theory of the timeline I was about to mention. Like if you listen to Andrew Bartzis, ang paniwala niya is that there are several timelines, pero this has been corrected na bumabalik na tayo sa isang timeline na lang. At saka yung isang timeline na yan is the current timeline, and that is where we are supposed to be. Isa rin ko, yung palaging nakikinig dito yung kapatid, anak ba yun ni Paul Angka, si Brazer? Sino yun? Yung merong isang channel galing sa future. Parang gano'n. Batsan, parang gano'n. Galing sa future, bumalik para masiguro na yung timeline hindi masira. So, isa yun sa mga, ito naman which is the correct one, hindi natin malaman until it happens. Yeah. So, because of that discrepancy, siguro sa kanila, urgent na, mangyayari na. Diba? Pero timeline natin, babasin sa timeline natin, matagal. Dahil, yun nga, sa Bible nakalagay, isang araw sa Diyos, 1,000 taon pala sa atin. Ginawa niya yung mundo sa 7 araw, the 7,000 years yun. And the history of the world, the written history of the world is mga between 7 to 9,000 years. So there was mga close call, di ba? May mga catastrophe noon na parang akala mo yun eh. Yung nangyari sa Tunguska 1903. May sumabog na comet ton. And then that was 1903. Tapos lately yung maliit na asteroid na pumasok sa airspace ng Siberia ata yun, o sa Russia, na sumabog din. Tapos ang daming nasugatan. That's right. May maraming mga close call. Hindi kaya Ed na itong mga aliens na yan gumawa rin ng paraan para hindi mangyari yung kinakatakutan natin. Well, isa sa mga palaging naririnig natin, ang favorite subject ko, yung Nibiru, pinadaan na yun sa ilalim daw. So, instead na papasok dito sa orbit ng ating solar system, parang they move it na it will just go under, and then parang anong tawag yung hindi tatamaan ng gusto, makaiwas lang. Pero alam mo may umiwas lang. May nakunan si Patpat Maruhumadil ng Davao.
kinuna niya yung sun, pero baka sandog yung nakuna niya. Pagka merong may pa rin yung ha? Nilo, joke lang. pero it could pass as Nibiru or something like an unidentified planet. Kasi talagang titignan mo, talagang bilog. May profound yung shape nung nakuna niya beside the sun or behind the sun. Yung aking Facebook ka ngayon, tingnan mo yung cover photo. Talagang pulang-pula yun, hindi mo maintindihan ano yung sunset na yun eh. Ano yun? Yung sa Facebook ko, yung cover ko ngayon, bakit yun ang pinili ko, hindi ko maintindihan. I-reviewin ko yan, Samantala, ito, may comment si Ferdi Castillo bago tayo lumawig. Sa ngayon, merong 5 colors of mankind. Red, yellow, brown, black, and white. Meron pang 2 color na madadagdag. Then, kompleto na ang tinatawag na 5th root race. May idea ka tungkol dito sa 5th root race na ito, Ed? Actually, yung mga crystal, sinabi ko yung indigo, mga indigo children, they are the coming new race. Yung mga star, yung sinasabi na lang, star child. Star seed. Yun, sila. Pero may mga ganun na nga ba talaga? Na may mga na-identified na ganun? Well, it's based on the I think it's a Vedic historical narrative na there has been several root races. Ang Lemuria is considered the fourth race together with Atlantis. Nag-branch off lang na sila. Yung Lemuria became more spiritual while Atlantis became more technology material. Now, ang reason dyan is because yung at that time pumutok yung isang planeta na malapit sa Mars. Yung natamaan doon, yung espiritu nila dito nag-reincarnate sa Earth. And most of them reincarnated in Atlantis. Ay, bumalik na naman siya. Anyway. O yun, bumalik na naman. Ito. Papakita ko lang sandali itong itong mo. Tawag ito. Yan. Yan yung cover mo, Ed, ha? Ayun, parang red scorpion yan, ha? Di ba sa movie, ha? Ewan ko, sa movie ba yan? Basta natingnan ko lang yan, tapos ginamit ko na. Ba't yan ang napili mo naman? Naghanap lang ako yung strange. I was looking kasi nag-post nga sila yung mga kasamahan natin ng mga strange skies. Naghanap ako, strange skies, ganun, weird skies. Yun ang nakita ko, kaya yun ang pinili ko. Pinost ko na lang. Not realizing na if you will look at the Apocalypse, yung Revelation, yes. One of the themes sinabi doon is the moon will become red, di ba? Maging kulay ng ang analysis ni Doug Bog, ang pangalan niya Douglas Bog, yung BOGP, na the reason na maging pula yung moon is because of the reflection when the sun goes nova. Sige. So yun ang mangyari na pag yung unang putok niyan, yung reflection makita mo yung reflection sa sun. Tapos pero alam mo na yung dust palabas. Na-experience ko yung makakita ng blood moon, yung talagang mapula yung moon dahil lang sa UFO, Ed. Yung UFO na lumabas sa gilid ng buwan, galing sa likod ng buwan yun. So yung isang object nandun sa right, yung isang object nasa left. Yung naapektuhan nila yung lunar shade, kaya pati yung buwan, naging kulay pula. So, I think it as a prophetic message. Dapat makita mo sa Bible na, sabi ni Joel yata yun, doon sa Bible na propeta, na yung buwan daw ay naging kulay dugo. Okay. Ito sabi ni Vince, yung si Noah po, balik siya sa future. Galing daw po siya sa past. Yun ata, Noah, yung sa deluge.
Sa deluge. So ito naman, sa Bible naman, according to the Bible, there are new heavens and new earth. Ano kaya yun? Well, remember, actually proven yan na yung sa previous cycle, yung nag-mini-nova ang sun, yung dust cover ng sun na siyempre sumabog yan, di ba? So lalabas if it's a concentric circle going outward, tumatama yon sa earth at saka sa sun. And then yung mga materials na yon identified na confirm nila because nakakuha tayo ng mga materials sa moon. Mga old materials na nag-drill sila sa Greenland, sa South, sa Antarctic. Nakuha nila the same quality of materials, the same kind of materials as what was found in the moon, which only confirms that something galactic happened na natamaan ang mga planeta. So, going to that, anong question yan? Pag natamaan yung Earth ng mga dust, yung photon energy gamma ray, patay lahat. Siyempre, yung bagong darating, it will be a new Earth. It will be a new sky. Doon ina-analyze ko rin yung mga boulders, yung mga malalaking bato talaga. Either na nanggaling sa lilalim yun ng lupa na binugan ng bulkan o baka galing din sa may explanation yan. Kung explanation ng mga geologists, classification. It's been confirmed by several studies na there were ice ages that went as far as Papua New Guinea. Yung talagang almost covering the whole earth. Yung glacier, mag-ice age, yung glacier na tumatakbo, di ba napupulpog yung bundok, yung mga granite mountains. So, nadadala ng ice yun at dala mga malalaking boulder yun. Nung natutunaw na yung ice, bumabalik na naman sa warm area, warm episode, atras na naman yung glacier. May iiwan yung mga malalaking bato. That's why there are areas where there has been glaciers. Makita mo na may mga malalaking mga bato na iba-ibang mga shape and sizes. Yes. Dito lang sa atin, sa mga riverbeds na mga walang masyadong dumadaloy, makikita ako dito sa Iloilo. Mga malalaking bato, malaki pa sa higante siguro, malaki sa tao. It's possible na kung rounded sila, sabi ng mga geologists, kung mga rounded ang edges, mga rounded ang mga edges ng mga bato, o mga bilog na yung bato, river stone yan, tubig ang dumaan yan. So kung malalaking bato na nadala, kasi imagine, remember yung mga flash flood na nangyayari during Yolanda, yung mga malalakas na mga bagyo. Talaga yung mga bato na dadala sa tubig, di ba? Tubig lang yun. The reason na dadala minsan yan, biyahe sa mga kahoy. Natutulak sila. Meron mga perfect shape pa ng bilog. Sa laki noon, pwede rin na malaki yung tubig. Bagay. Pero meron din mga bato ngayon, di ba, sa somewhere in, saan ba yun? Yung mga bilog talaga, perfect shape na bilog. Parang sabi nga, laruan daw ng mga higante, mga Jolene daw ng higante yan. Ako daw yun. Actually, remnants yan ng mga tubig, flowing of water. Okay. Ito, sabi ni Robert, ano ang dahilan ng pole shift nga pala? Well, isa sa mga dahilan yan kasi parang matamaan tayo, yung humihina, our magnetic sphere ngayon is being slowly na lumiliit, na naging payat. Pag tabahan tayo ng energy, papasok na sa loob ng Earth, ng mundo. So, parang kuryente, pag yung dynamo, kung lagyan mo ng kuryente, yung parang rotator, mag-iba yung frequency. Diba? Mm-hmm. Kung
kung babaliktad yun, di ba baliktad ang pole shift, magpo-pole, baliktad ang pole. Yung magnetic poles, kapag diskaril, nagkaroon ng anomaly o permanent anomaly, pipihit yun according kung saan siya magsisettle. At pag doon siya nagsettle, ang problema kasi yung ang nakikita natin yung magnet fix yun, solid. Pero yung sa loob ng Earth, medyo fluid yun di ba? Yung magma at saka iron, yung iron. So nag-iiba yung positioning noon. Yung density, yung gano'n. Kaya yun ang pag nagkaroon ng pole shift, magkakaroon siyempre ng climatic changes. Yun ang kay Adam and Eve, yung report sa Adam and Eve story. Kung tayo na sa tropical, nakahubad tayo, bigla na nag-snow na. Maganda yung kung may gusto mag-interest, mag-research, they should find yung Diehold Foundation, yung ni Douglas Bogue. Maganda yung explanation doon. Okay. Sabi ni Vince Montoya, totoo ba yung Agartha? Yung inner earth theory? Ang sa akin is the probability, kung akong talungin yan, it's just the probability is high that is the case, because if humanity has been on this earth, if the Homo sapiens have been on this earth for Homo sapiens 2 million years, di ba? Sabi nila, around 40 million years, o yung humanoid. Yung hominids ata tayo So they can still find some of the same form for 2 million years. At tapos in just a matter of 9,000 years from 9,000 BC to ngayon, we were able to reach this level of technology. So it is possible na there are advanced civilizations before. Remember, the Earth is 4.5 billion years old. Yes. So it's possible na the dinosaurs went extinct 65 million years ago, di ba? Kung sundin natin yung mga kwento. So, nandun pa rin siyempre yung mayroong gap na between 65 million until now na wala na yung dinosaur. Tayo na lang. There would, and that, magkano yun? So that would be 65 million, mga 60, sabihin na, 60 million years. Ito nga tayo na from hominid to what we are now, 2 million years. Ano yung balance ng 58 million years? So, hindi totoo yung evolution theory na tinuro sa atin ng mga musmus pa tayong walang kamuang-muang. Well, I think ang isa sa mga findings nila dito sa itong asteroid impacts at saka comet impacts at saka yung mga cyclic chains. Every time it happens, there are new species that come out. Mga bagong species. So parang because of the irradiation of the Earth by different energies and frequencies and vibrations, may mga mutations sa DNA o sa mga creatures. So, and it is accelerated. Pag na-accelerate yan, kaya lumalabas ngayon ang iba-ibang mga species nakikita. Dahil sa mga mutations na yun, nagiging conducive sila. Yung new environment nagiging conducive for new species to thrive or survive, no? Or to be created. Okay, sabi ni Dennis, many, if not, don't believe in Bible, but every now and then when something unusual happens beyond human control, somehow explanations can be found or were found in the Bible pages. Natural lang siguro yun, kung wala kang explanation na may papaliwanag, hahanap ka, the nearest accessible knowledge that you have, dun mo ipapasok yun, dun mo imamatch yung explanation. Ito ang reaction ko, Tony. And the internet has actually opened up our field of
the field of different references and material. Tayong mga Katoliko, tayong mga Christians, has grown up with the Bible as a reference. There are discussions what it is possible, and stories of the Old Testament being copied from the Sumerian text is prevalent. And the story of Jesus, Mary, and Joseph, and all of that is the same similar story as Krishna of India. So if you widen your reading materials to cover other sacred texts, makikita mo ngayon na there are similarities of stories or narratives in different countries, in different religions, in different belief systems. So it is possible na meron nga nangyayari before which are just being relayed to us in a form of stories or narratives. And when they are written down, siyempre, yung author, iba yung pagtingin niya, iba yung perspektibo. If you look at the flood myth, sabi ng mga pareho ni Graham Hancock, yung ibang mga authors dyan, sila David Wilcock, available yung makita mo yung story ng flood, the big deluge, in all over the place. All over the place. Bakit mayroon yung commonality of stories? Yeah. Pero bagong nagkakwento, iba-ibang, ang Adam and Eve natin, si Malakas at saka si Maganda, di ba? Oh. Iba yun, but it's the same Adam and Eve story. The first man, and the first woman. Pero posible kaya, di ba, ang nakalagay dito sa narrative ng Malakas at Maganda, pinanganak sila sa kawayan, parang gano'n, bumuka yung kawayan. Ano? Fiction lang naman yun. I don't know, ikaw ba yung nagkwento, si Mao, na yung kawayan is a metaphor for gaket or yung floating device. Na they were in that kawayan na floating, and they nakaland sila, nang dalan, doon sila nakita na si Adan at saka si Eva. Akin naman dyan, naka-crate. Parang gano'n, no? Wooden boxes. Ibinaba dun sa tapos bumukas na lang yun. Okay. Correct. Sir Vince is referring to the Noah that time travel to the future. Potential posible naman yung time travel. Hindi pa lang nagiging available yung mga theories or mga some factoids or mga minor facts na pwedeng pag-aralan. Pero potentially, no? Potentially true, no? Well, sabi nga na, di ba, ang kwento is pag nandun ka na sa ibang dimension, wala namang time doon eh. Wala namang time. Time as we know it. So if you are a fifth dimension, or you're a sixth-dimensional being looking at the third dimension, as far as you're concerned, the beginning and the end is just one present. Tama ka dyan. Okay, sabi ni Dennis, yung kay Enoch nakakita ng UFO, si Enoch isinakay pa at hindi pa bumabalik. Hindi pa yata bumabalik si Enoch. Sabi nila, yung blasphemy, sabi nila, it's a blasphemy. Pero if Jesus if Mary became pregnant because of an angel, then Jesus is a hybrid. Jesus is a hybrid. Hybrid alien, gano'n, di ba? Well, in other words, he's part human, part other being. Sabi ni Delia, Matthew 24:21-22, Great Tribulation. Wala tayong access sa Bible. Tanong ni Maris, ask ko lang po, may kinalaman po ba ang ikot ng mundo sa agos ng tubig ng mundo or vice versa? O nga naman. Ano bang niyan? May parang may kinalaman. Magtataka ka nga paano nakakapag-impluwensya yung buwan sa tide ng mundo eh. Yung una, yung agos. Hindi yung ang agos is actually because of the interaction of cold and warm water.
The tendency is for cold to go to the warm. So iikot yun. Kaya merong mga jets, tinatawag nilang, anong tawag dyan, yung dagat sa ilalim ng tubig. May sinusunod na dagat sa ilalim ng tubig. And one of them is passing by through the Philippines. Kaya maraming tuna dito sa atin kasi yung tuna, sinusunod nila yung flow ng agos ng tubig. So yun ang kwan. It's not necessarily the ikot of the mundo, but the flow, kasi parang river. Ang agos kasi is parang river It's like a river under the ocean. Of course, we don't have the precise explanation at the moment regarding that. Pero if we can research. I mean, I've not been looking into that, pero that is one research area. It has been explained why there is that river of water moving under the ocean, and it's circling the earth. Yeah, pero yan din ang temperature of the earth. Yan ang ano naman, Ed, no? Isa sa mga arguments yata ng mga flat earthers. Kung bilog ang mundo, bakit hindi nawawala yung tubig, hindi nag-overspill? Hindi nga na-overspill kasi bilog, walang pupuntahan eh. Pag ang flat earth kasi, sa akin, mayroong flat earth, kahit anong sasabihin niya na mayroong barrier na ice sa edge ng flat earth, it will eventually matunaw yan dahil sa init ng araw. Pag natunaw yan, saan pupunta yung tubig? It will spill over the flat earth. Well, ang bilog, ano pupunta? Kasi pag overflow ka, punta ka sa ilalim, akyat ka na naman, paikot-ikot ka lang doon. Siguro kaya hindi nag-overspill o hindi nag-ano kasi yung magnetic force na naka-envelope dun sa Earth. Baka ha? Wala pa tayong precise explanation dahil hindi naman natin na-research yan. Okay, that's why, sabi ni Dennis, that's why volcanoes and earthquakes were active, releasing pressures from down under. In effect, it was attributed to polar shifting. Posible ba yun na attributed sa polar shifting yung mga pag-alborot ng mga vulkan? Possible. It's also possible. It's building up sa may mga location sa under the earth na napupuno ng lava. Walang kalalabasan na iba kaya pumuputok. Diba? Liquid has a tendency to, diba? Ang theory is that liquid has a tendency to follow the path of less resistance. Yung kung palabas, may butas palabas sa itaas, susunod yan. Okay, sabi ni Kim Choi, E.T. manipulated DNA in already evolving primates to create Homo sapiens. Pwede rin. Pero I think na talagang Homo sapiens are a new creation. Pero a new creation. Maybe gaya nga dun sa 5 colors o 7 colors, nagkaroon ng Council of 7, nagkaroon sila ng representation sa Earth. Kaya divide nila ito 7 oceans, 7 seas, ganun. Di ba meron din Council of 9? Ha? May Council of 9. Sa Egyptian... Egyptian mythology. Egyptian gods yun eh. Ang anak ni Ra, tapos yung asawa ni Ra, tapos nagkaanak. Yung kaibigan mo, si Su. Si Shu. Su. Pero magulong pamilya yan, kaya tawag nila the land of chaos, or the god of chaos. Even in the book of Enoch, may parable din po doon, nakapareho ng Bible. Kawayan is like capsule in the laboratory. O tayo natin naman, Eden is in laboratory. Experimented our DNA to create a slave race. But some faction in the ET creators want man to be more sentient beings. That's the fight sa Anunnaki story. That's the fight between Enlil and Enki. Enki. Oo.
Good evening, guys. Better late than never. Francis Valderrama, welcome. Long time no hear, long time no see. No see. Posible siguro yung Agartha. But not the Agartha we know na masyado na sensualized tulad sa kwento ni Admiral Byrd. Yung siblings na nakita sa wool pit with green skin is still a mystery. Having green skin is an indication of being long exposed sa copper. Ano pa ba yun? Tulad ng maraming miners. So pwede pong nakatira sila sa ilalim ng lupa. What do you think, Ed? Pwede. Kasi nga yung copper nga is has a hue, a green hue. Hue. Oo nga, no? Pag naglinis ka nga ng copper, nagiging green yung balat mo. Ngayon ko lang nalaman yun. Bagong kaalaman. Vince Montoya, walk with God po yung Enoch. Same as believing of Mormons. Ano ba yung Patrick? Yung kapag gravity holds still the earth. Ayun, gravity. Yung siguro dahil dun sa tubig hindi na tumatapon. Sa Liloan, saan ba sa Liloan? Leyte ba ang Liloan, Ed? O sa Cebu? Liloan. Cebu ata. Anyway, ano man lang sa Liloan? May sinkhole. At sa Amerika, magkadugtong na yan po ang balancer ng tubig. Ba? Bago yun. Pero parang may narinig akong gano'n. Sa Bohol, maraming yung sinkhole daw, kasi if you consider Earth, or if you would think of Earth as an apple, pag pinirstro mo raw yun, pag tinusok mo raw yun, ang tagos nun Amerika eh. Kuha ka lang ng yung Earth, anong tawag nito? Yung globe. Yung mabili mo sa National Bookstore. Tusukin mo yun ng yung Q-stick, stick na Eh, doon daw lusot nun sa Amerika. Okay. Kaya ito, yung sinkhole daw, nagbabalance daw yung tubig doon. Sa Liloan. Yun ang paniniwala ng mga folks doon. Ano po kaya important? Well, ang tubig, there is, remember, yung like the Sahara Desert, according to geologists, there is an aquifer under the Sahara. That's water-bearing geographic, ano ba tawag yun? Geological material. Pero mahirap yun na makahanap ka ng balon sa desierto. Malalim yun. Ano po kaya? Evaporate. At sabi ni Vince, ano po kaya ang purpose ng low tide at high tide? Ano nga ba? From a biological viewpoint, yun ang nakabigay ng buhay sa mga mangrove. Kasi pagpasok niyan, dadala yung mga materials from the deep ocean to the shores. Pag atras na, may iwan yun. Ang kainin ng mga iba-ibang mga anong tawag yan? Mga crabs, mga isda, whatever na maiwan sa mangrove. Kaya importante yung mangrove eh. Hindi sisirain natin yung mangrove. Isa sa mga katanungan ko, Ed, paano napipredict ng kalendaryo o yung gumagawa ng kalendaryo, yung high tide at low tide at yung level ng sea for one whole year? Fix kasi yung orbit ng moon. Mga planeta eh. Pero yung orbit nila na it is presumed na pag ang experience, I think ang experience na dyan is how high is the tide eh. Kasi ma-predict nila 1.2, 1.4. For the whole year, ano? I think based on experience na yun, based on the record. Hindi lang natin na-research yung mga ganyang minor questions pero very significant, no? Paano nila na-predict yan? There is a pull between the Earth and the Moon. Kaya minsan, yung hindi natin maiwasan kapag yung mga lunatics, may sumpong kapag bilog ang buwan. Meron akong kaibigan. Yung sinabi mo yan, Ton, may kaibigan ako na, tanungin mo yan yung kaibigan natin si Jules.
Meron ko kilala rin na nurse sa sa Facebook. Pag full moon nga, merong warning sa mga staff agad. Kasi naghulugan daw yung mga mata. Di ba yung mga old homes, yung mga matatanda, mga pasyente. Pag full moon daw, maraming aksidente, maraming nahuhulog. Maraming ganun ba? Kaya ginagawa, sabi na, pag full moon, meron agad parang abiso sa mga staff. Bantay kayo dyan kasi full moon ngayon. Ano mo yung kaibigan natin si Joel? Sige nga, magandang yan kasi dapat iwasan nila yung mga bed falls Full moon pala maraming nahuhulog. Marami nahuhulog. Kasi kung sila yung yung magalaw, anong tawag yan? Magalaw? Okay, maraming mga submarine na nakapasok dyan pero hindi kaya ng submarine sa sobrang lalim ng dagat. Yung sinasabi niyang sinkhole o whirlpool siguro. Tama po ba yung purpose ng water sa mundo is for cooling earth? Ang purpose ba ng tubig sa mundo ay para lumamig ang earth? Yes. Huh? Yes. The oceans, remember the ocean comprises three-fourths of the surface of the globe. So it contributes a lot to the temperature of the world. Okay. The deep down under, there's flow that keep the water, big bodies to circulate from warm to cold, necessary for Earth to survive, as well as for living organisms. Good evening, sabi ni Marlene. Sa atin daw, Ed. Good evening, sabi ni Marlene Sano. Good evening. Nature's way of altering Earth's face. High-low tides been related on the face of the moon. How far near an Earth? Act like a magnetic force, but then gravity fights off. Ayun. Yung yung distance and proximity ng Earth sa moon ay nakaka-apekto dun sa pool ng tubig. Every meron ko nabasa na all the planets, all the objects, all the moons in the solar system are interconnected magnetically. So the magnetic line, kasi the magnetic line of the sun goes all the way to the copper belt, yung pinakamalayong parte ng solar system natin. Where there are orbits of the comets. So yung magnetic field talagang nag-extend all the way there. So natatamaan yung interconnected tayo lahat through that magnetic field. So yung sinasabi natin yung tidal currents, merong mga tidal currents between the planets. And if the planets align, the tidal pull is much stronger here on Earth with water. In the same manner, I think there is one moon in Jupiter ba yan or in Saturn na sabi nila it's ice pero sa ilalim may tubig. So nagka-crack palagi yung surface. Okay. Maiba nga pala ako, Ed. Tuwing 4 p.m. may napapansin akong object sa taas. Ano ba yung parang ngayon ko lang nakita yung shape na ganyan ng kung Venus ba yan o Saturn. Sobrang liwanag siya. Mga 4 o'clock. Morning? Oo. It used to be somehow parang ganun similar sa Venus. Pero ngayon medyo malaki siya. Jupiter siya? It's a little bit closer. Tingnan, titingnan ko yan. Pero we can check it sa solarium. Hindi ko lang maasikaso mag-check ng solarium dahil alam mo namang mabigat. Stellarium pala, stellarium. Solarium sa solarium. Ano may stellarium? Stellarium, oh. Well, tayo nakaraos di tayo ng 1 hour and 9 minutes, no? Ano lang tayo. Maraming subject yun.
Kung interesado kasi yung mga kasamahan natin, ma-research nila yan eh. Don't take our word for it. I do a lot of reading, I do a lot of research, pero don't take our word for it. Tingnan din ninyo. And may mga questions sila na hindi natin na-anticipate na mahirap din palang sagutin. Yung mga simple questions na tulad ng mga kaninang napasa natin. Pero parang interesting, parang nga naman, Okay, sige. Ed, kailangan na meeting, maghanap tayo ng guest natin. Oo. Tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako para going international. Let's go international. Sigurado ko may mga convince tayo dyan. Marami kang friends na taga abroad pero hindi ko na nakikita yun dahil alam mo yung Facebook algorithm na minamanipulate nila yung mga postings Ganun ba? Hindi lahat ng posting ng kaibigan mong 5,000 o 3,000, 2,000 nakikita mo lahat. May nakatago dyan. Kung saan nila kinikater yung kung saan nila binubuga, Facebook na nagdidirect. Hindi ng purpose nila para hindi ma-overload siguro yung system nila. Ganun. Right. Tapos nandun pa rin yung mga ads. Sa akin, walang mga ads. Meron. May mga sponsored post, di ba? Hindi lumalabas sa akin. Ano? Sa Facebook ko, hindi lumalabas. Meron kang gano'n? Yung mga sponsored ads, hindi lumalabas? Binablock ko kasi. Okay, sabi ni Dennis, gwapo na ng balbas mo, Ed. Ganun ba? Thank you. Parang New York skyline. Happy weekend. Okay, happy weekend. Beer tayo mamaya. Sige. Well, siguro mag-say good night na tayo. Ako maraming pagkukulang dito sa ating FOSP dahil ako'y nahulog na. Pero our crowd, yung UFO natin, karamihan sila kanila. Interesado rin at saka nandun din namamas. Ano ba yung term sa Tagalog? Namamasid? Masid ba yan? Nag-observe lang. Nagmamasid. Mamasid sa wealth of the nation. Oo, kasi ang nangyayari kasi, Ed, kapag UFO topics tayo, ang tendency natin, ni-interpret lang natin yung information galing sa labas, di ba? Correct. Yung source natin locally, medyo mahina. Wala tayo talagang local source. Kung meron namang magsabi na, meron akong experience tapos pag sabihin natin, ready ka na, interviewin ka namin. Umatras on the last minute. Oo, gaya nung nakausap mo kahapon. Teka muna ito. Napanood niyo po ba yung video ni Miss Gina na may malaking object malapit sa sun? Sino kaya ito? Francis. Ito yung mga Miss Gina Lopez ba to? Ano pong opinion niyo? Gina Villanueva. Gina Villanueva. Natin, yung kaibigan natin. Yan mo. Okay. Na-interview mo na siya one time, di ba? Oo. Hindi ko na maano Gina Hill. Iba naman yung Gina Hill. Ang maganda kasi itong mga ganito, like for instance, yung mayroong i-post na picture, especially local, or kahit somewhere. Kung researcher ka, what you try to do is find out if meron bang ibang nakakita nun para ma-validate. So kung merong nakakita na iba, then ma-validate yun, then you have a bigger chances na yung litrato na pinopost, totoo yun. Pero so far, I'm amazed dun sa mga sinishare nila silently, ni Pat Marhumadil at ni Bong Vicente. May kuha silang sky formation, may kuha sila ng parang UFO na gano'n. Pero sa tingin ko naman yung kuha niya
Maganda. So, intriguing. Si Director, yung ating si Frente, Director Tanyada. Palagi na kumukuha yun ng mga yung UFO shape na mga clouds hovering over mountains. Oo. Dito nga tayo nung unang pang natin pinost yan sa Facebook. Tinawanan tayo ng mga foreigner, clouds lang daw, lenticular clouds lang daw. Pero ngayon, kapag nakakita sila doon sa abroad, sasabihin nila, UFO clouds. Maalala mo, si Elijah na propeta, sumakay rin sa UFO. Tama ka dyan. Good morning from Bermuda. Wow. Bermuda Triangle. British Island. Hi, Cedric Nunez. Good evening. Nandun na pala siya. Oo, taga doon pala siya, Cedric Nunez. Nandun siya sa Bermuda, Virgin Islands. Carlo Benedicto, Kia Kipong yan. Pwede ba magtanong sa ka-curious? Ano yan? Kumusta kayo lahat dyan sa Pilipinas? Mabuti naman, Cedric. At wala pang kaganapang sa himpapawid, maliban na lang yung obserbasyon na pero may napakalinaw, naiwanag tuwing alas 3, alas 4 ng madaling araw dito. Pero hindi ko tinitignan sa stellarium kung ano yun. Baka in all probability, Jupiter yun, Tony. Jupiter. Ito yung Gina Hill. Yung mga video niya, merong mga spaceships coming in and out of the sun. Tama. Anong take natin doon, Ed? Well, I think yung Andromeda Council, yung the space program na kinikwento ni Corey Goody, whether it is still, kasi marami nang nag-debunk kay Corey Goody. Yan, Gina Maria Colvin Hill, yung foreigner po, medyo knowledgeable po ako sa photography, and I think legit, solid object yung malapit na nakukunan niya, malapit sa sun. Kasi may mga paniniwala rin, Francis, na yung sun ay ginagawang recharging station ng portal ng mga spaceships na yan. So doon lumalapit sila doon para ma-recharge yung kanilang spacecraft, and may mga ganung paniwala. Yung Bermuda Triangle is just a myth. Nalaman ko na lang po dito sa gawa-gawa lang po ng mga American Hollywood. Para siguro kumita. Sino yun? Ha? Sino sabi niyon, Nunez? Ni Cedric Nunez. Yung Atlantic Island po ang Bermuda. Hindi naman sa akin naman, hindi naman Atlantic, but kung susundin natin yung theory ng mga ley lines, one of the major intersecting points ng mga ley line is that area in the Bermuda Triangle. Dito sa atin, malapit dito sa atin, mayroon ding intersecting point dito na tinatawag nilang Devil's Triangle, which is just south of Japan, west of Marianas, north of the Philippines. So may mga incidents. May mga incidents. Pero ang isa, the other one is in West Australia, Southwest Australia. So dahil dyan sa ley lines na yan, no? Dahil sa ley line, kung susundin mo yung ley lines, yung mga intersecting point, yun ang mga high energy points daw. Energy points. At yung napanood akong movie ni Nicolas Cage na magician siya, isa sa mga considerations para makapag-perform ng isang monumental magic, yung alam nila yung mga ley lines, kung saan sila magtututok, kung saan sila pupwesto para mag-pull nila mag-gather nila yung energy at na-execute yung magic na yan. Okay. 5 years na pala si Cedric doon. So sabi ni Carlo, ano po kaya laman ng Ark of the Covenant? Siguro baterya o generator. Kasi kailangan nila makipag-communicate sa God o ganun. Potentially, posible, isang malaking generator dahil binarningan ni Moses yung mga kasama na huwag silang lalapit doon, otherwise mamamatay. It's possible na kung yun.
communication system. Baka Orgonite, something like na pagka ma-activate yun, maaari nila makontak yung God, no? Or some beings. Other advanced beings. Advanced beings. Posible yan. Ano to? Pero base sa experience ko, sightings ko po noon nasa Grand Cayman Island po. Ako, I'm not sure kung St. Elmo's Fire sa gitna ng dagat way back 2006. East po ng Grand Cayman Island, nag-work po ako doon for 7 years. Kung St. Elmo's Fire, kung tubig yung, nasa tubig ka ba? O sa gitna ng dagat, hindi posibleng St. Elmo's yun, San Telmo kasi yung San Telmo requires ay interaction nung hot gas doon sa lupa, di ba? Pwede rin yun sa mga barko kasi yung static electricity. Di ba? Yung kung if there is a warm and cold air mag-interact, parang positive negative ions yun. It creates static sa barko na nagta-travel sa open ocean. Pero hindi siya high flying. Nakikita nila yan during thunderstorm eh. But hindi siguro up and down the yung mass MEST. Pero most likely baka hindi ito high flying o high soaring. Kundi within surface lang ng barko yan. Oo, within the surface o nasa malapit-lapit dun sa no. So siguro yan one of the yes, one of the things I realized, Tony, yung St. Elmo's Fire, San Telmo. San Telmo. So St. Elmo is actually San Telmo. Telmo. Pag naririnig natin ng bata pa tayo, natatakot tayo dyan, di ba? Natatakot tayo. San Telmo. Di ba sa Iloilo yun ang nangyari? Yung parang St. Elmo's yun? May mga ganong istorya kasi dati, pag dinibunk nila yung UFO, sasabihin St. Elmo's Fire. Pero ang way of distinguishing between a UFO at a St. Elmo's Fire yung level niya dun sa ground, kung gaano siya kataas o gaano siya kababa. Yun. Kung medyo napakababa, baka naman St. Elmo's Fire. Lalo na kapag nagba-bounce back o naglalaro. Pero meron din mga UFOs na ngayon na parang kasi laki lang ng volleyball na pwede rin maglaro doon sa lupa at may maneuverability. Nakakapag-maneuver ng kanya, akala mo meron siyang sariling remote control. That's true. I think Bermuda Triangle depicts a very strong current, various waves going out of different directions. Chito Arcilia, good evening, Chito. Sabi ni Raimundo Pioquinto, saan po ang ley lines dito sa Pilipinas? Yan, alam na alam niya dyan. Saan ba ley lines natin dito, Ed? Davao. Davao, nakita mo, no? Davao. Isa sa mga, yung maraming intersection, merong mga iba-ibang intersection na makita mo dito in other places. Pero ang pinakamarami na intersection, there are different ley lines intersecting at one point. Yung sa Davao, harap ng SM City. Sa Davao City. Kaya siguro maraming nakikita sila nasusumpungan sila Bong Vicente at saka yung isang linya, yung isang ley line doon, sumusunod sa shoreline where yung resort ni Bong is located. Yun, kaya pala marami silang nakikita eh. Art of the Covenant, there are two things hidden. Kaya itong hidden things nito. Kay Sandel, good evening. A covenant, the promises. Ayun, sabi naman ni, sabi ni Chito, nagtrabaho ko dati sa Turks and Caicos. Nakakita ko doon na triangle na UFO, but I think na identified na ang craft na yon, man-made. But talagang marami experience pagdating sa UFO. So, yun. Sabi ang tawag dyan is TR-3B. Ang sabi nga nakarating daw si Queen Elizabeth dito sa Pilipinas. Sino sumakay doon? UFO. Sumakay doon? Man-made na UFO. Kaya hindi raw ito
Inanuro yung hidden wealth, yung mga mga historic treasures. Okay, kailan daw siya pumunta rito? This timing? Year lang, last year yung yata, sabi. Baka nagpunta siya dito, pag-check up yung nagpunta sila Fatima doon. Baka, di ba? Nagpunta sila Fatima doon. Sabi, check upin ko nga. Pumunta siya dito. Sabi ni Cedric, I can attest 3 bright lights. Sa gitna ng dagat ng Cayman. My first sighting nung kami po ay nag-fishing during rainy season. Based on my observation and interview sa mga local Caymanians, they have seen them as well. Pero hindi nila ma-explain kung ano yung nakita nila. Ayun. Okay, sige. TR-3, yung palang mga spacecraft na yung triangle. Okay. Alright, but siguro nga, tulungan mo ako, Ed, maghanap ng guest. Oo, maghanap tayo ng guest. Ha? Maghanap tayo ng guest. Huwag yung umaatras sa last minute. Oo, siyempre, takot sa'yo eh. At naman, si ang ating kasamang katrong hari, hindi nakadalo at meron siyang abala rin siya. On a mission. On a mission. Pero kasama natin siya dyan sa ating nilalakad naman. Okay. Sige, Ed. Good night. Mag-good night ka. Good night, everybody. Okay. At mag-good night na tayo sa ating mga nagpahayag ng 90 comments, 36 reactions, at mga 40 plus viewers. At tayo nagpapasalamat kila'y nakadalo sa ating munting pagtatanghal dito sa Alien Talk. Hanggang sa susunod na Sabado, kung ako'y available at nandito sa ating studios, tayo magbo-broadcast. Malalaman na po ninyo kay Kuya Ed kung ang inyong lingkod ay magpapamaynila uli. Diyan tayo magbo-broadcast. Diyan ako magbo-broadcast sa studio mo sa Presto mo. Okay, sige. Okay, hanggang sa susunod na aming pagtatangal. Ito po si Anton Israel, kangalan ni Ed Neri, kangalan ni Saldi De Leon, mga officers ng UFO Society of the Philippines, sa mga members. Kami po ay nag-iwan sa lahat ng isang mapayapa at magandang gabi.